Good morning, I am Martin, isang dating international student dumating dito sa Australia 2019. Hindi pa permanent resident at hindi rin Australian citizen. By the way, gusto kong i-share sa inyo ang aking day in my life, and I want to start with how I'm brushing my dog. My dog's name is Mochi, nga pala siya ay isang Japanese Spitz. Binili namin siya around 3 years ago. Ay hindi, 2 years ago pala. And he is so cute. At ngayon yung ginagawa ko is binubrush ko siya kasi it's been nearly 2 months nung last na brinash ko siya. At sobrang kapal na ng kanyang fur. And by the way, isa siyang very very kulit na aso at hindi masyadong nakikinig sa akin, kaya kailangan ko siyang hawakan. But don't worry, hindi siya nasasaktan. Actually, sanay na siya na nabrush. It's just that life caught with us na hindi namin siya na-brush within 2 months, kaya kumapal masyado yung fur niya. But Mochi is enjoying life with us. First time niyang lumabas dito sa labas ng bahay na nilagyan namin ng grass. Yun, yung sa background si Chris Mahal kita. oh my God. Nagkiki voice over. Mochi, stop. Ano ba ang kukulit nila dito sa bahay? So, ayun na nga. Patapos na akong i-brush si Mochi para makapagtakbo-takbo na rin siya. Yun, nakita niyo sobrang dumi na sobrang kalat ng kanyang fur all over the lawn area. After namin maglinis, after namin linisin lahat ng kanyang mga fur ay we had the time to let him go around para makapagtakbo-takbo. Normally, kailangan naming i-walk ang dog namin sa neighborhood namin para mabigyan siya ng exercise. Pero now that they can go outside, now that they can play in the backyard, we just let them run there. We just leave them outside for maybe 20 minutes para makapag-exercise. At dati-rati sa dating place namin, wala kaming malaking lugar na ganito. Pero ngayon, he is so happy. So much loved. Kasama niya si Twix, yung brown na maliit na dog. Medyo yung Twix hindi shy sa camera. Or si Mochi lang talaga yung makulit. Favorite na dog daw, pero lahat naman pareho, equally loved. By the way, ito yung first na ginawa namin in the morning. Not recording yung mga pag-breakfast namin. But after that, actually pumunta kami sa isang aged care facility. Ito ay isang aged care facility para i-visit yung lolo ni Christopher. Yung lolo ni Christopher ay parang mahina na, nasa 80 plus years old na siya, at saka sinabihin kami na yun na nga, hinang-hina na siya, maraming nang iniindang mga sakit, kaya kailangan lang i-prepare namin yung sarili namin. At ganito yung itsura ng aged care dito. So kumbaga yung mga matatanda, pag hindi na kayang isupport ang sarili nila at saka yung family nila nag-work ng full time, normal lang na yung mga lola at lola ay pinupunta sa mga facility na ganito. Ayos din naman, pero yung problema, sobrang daming kailangan mga aged care workers dito sa Australia. But anyway, kung gusto niyo mag-apply dito sa Australia, baka be careful sa paghahanap ng mga legit na mga agencies at saka legit na mga recruiter dyan sa Pilipinas bago kayo pumunta, kasi marami ring mga nai-scam. Pero I can attest na kailangan talaga nila dito ng dami-daming mga aged care workers. So paborito pa nila yung mga aged care workers dito, yung mga Pilipino. At ayun, nagtimpla na nga ako ng sarili kong kape, at habang nakikipagkwentuhan yung mga si Chris at saka si mama niya, ay ako naman ay nagkakape. Ini-enjoy ko na lang din kasi ano nga bang magagawa natin kung medyo mahina na. We just
make them very comfortable para medyo lesser pain yung naiinda nila. At pagkatapos namin umalis dito sa aged care facility ay nag-drive na kami para pumunta mag-dinner kasi medyo overwhelming yung mga nakita namin sa aged care. Medyo nakaka-depress din, kaya to get things off our mind ay nag-decide kami kasama yung mama ni Chris, yung stepdad niya, at lumabas kami, pumunta kami sa isang simple na restaurant. Kumain kami. Normally, ito yung ginagawa namin every 2 weeks. Nakikipag-meet kami sa parents niya at nagbabanding. Naghahanap kami ng mga makakainan, naghahanap kami ng lugar na mapupuntahan para magbanding. Ito nga palang iniinom ko isang Australian drink na sobrang sarap. At yung in-order ko ay beef schnitzel na sobrang laki. Mga 3 lapad yata ng aking kamay. Si Christopher naman, yung in-order niya is isang lasagna. At after ng pagkain namin, ay pumunta kami ng isang dessert place para uminom ng chocolate drink. Sobrang sarap. Anyway, thank you so much sa panonood ng aking vlog. I hope na i-support niyo itong vlog ko kahit na simple lang. Pa-follow na din po at pa-subscribe. Kumusta po kayong lahat? I hope that you are having a very good weekend. God bless na lang din po. Yun. Don't forget to comment down kung may mga questions kayo about sa life dito sa Australia. I'd be happy to i-vlog about it or sagutin about it through a video. Thank you so much from me and Christopher. Have a nice day. Bye!